Purihin ang Diyos. Praise God, praise God, praise God. Amen, amen. So the title of our sermon this morning is The Widow's Offering. Giving your all to God. As I have said a while ago, this is a very familiar story. Actually, 4 verses nga lang yung binasa natin. Pero alam po ninyo, sa 4 verses na yan, napakayaman itong kwento na ito. This is not a parable, but this is a true story. Totoong pangyayari po ito. So, basahin nga po natin yung from verse 1 hanggang verse 4. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang biyuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. So makikita po ninyo na ang Panginoon nandoon po, pumasok po sa templo para sumamba, and then part of their worship was giving their tithes and offering to God. So, sabi po dito sa verse 2, nakita ni Jesus, no? Nakita ni Jesus yung dukhang biyuda. At nakita ni Jesus yung mga naglalagay na mayayaman. So, sa English po, ang sabi diyan, Jesus saw the rich putting their money into the treasury. So, yung salitang putting doon or sa Tagalog ay naglalagay. Mababaw kasi yung Tagalog na naglalagay. Pero actually, pag pinag-aralan daw natin yan, inihahagis. Inihahagis. Mga coins na wala na mga papel nun eh. Inihahagis. So yung mga mayayaman, dahil nga mayayaman sila, maraming coins, inihahagis. Talagang pinapatunog. Pinapatunog talaga. Pang! Binabaliwag. Talagang palakasan ng tunog. Kasi mas malakas ang tunog, mas maraming naibibigay. Yun ang impression nun. Uy, mayaman yun ah. Daming tunog ah. Ang lakas ng tunog. Samantalang, nung yung matandang byuda na ang naglagay, halos walang tunog. Kasi napakaliit nung kanyang ibinigay, 2 kusing. So, ang halaga daw nun siguro sa panahon natin ngayon ay 10 piso. Yun lang ang halaga nun. Kaya, sabi doon, as he looked up, Jesus saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. So, what does it mean? Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, it demonstrates that God observes not only our actions, but also the motives behind our giving. So nakikita ni Jesus, no, yung ginagawa ng mga tao at alam din ni Jesus yung laman ng puso ng mga nagbibigay. So remember that our God is always aware of our hearts, not just our hands. Alam ng Panginoon yung laman ng puso natin, hindi lang yung laman ng kamay natin ng pagbibigay. Naunawaan po ninyo. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Mahalaga sa Panginoon yung pagbibigay ng kamay. Pero mas mahalaga sa Panginoon yung puso ng nagbibigay. Naunawaan natin. So, naikwento ko na to many times, yung isang lalaki na papunta siya ng church, nag-prepare siya ng 2 envelopes. So, yung isang envelope, pang tithes niya sa Lord, bibigay niya 1,000. Yung isa namang envelope, ang laman ay 10,000. So, edi pumunta na sa church, nasa bulsa niya. So, nung time na ng offering, nalito siya. So, inihulog niya yung isang sobre na akala niya ang laman nun 1,000. And then, noong pagpunta na niya ng department store, kasi yung 10,000, pambili niya ng cellphone. So, pumunta siya ng department store, babayaran na niya yung cellphone. Nakita niya, 1,000 yung laman ng sobre. So, nagulat yung lalaki. Dahil sabi niya, naku, pambihira. Nagkamali ako ng naihulog. Ang naihulog ko yung 10,000. Ang natira, 1,000. Ay, pambihira naman. Nagkamali ako.
Pero sabi niya, hindi bale, Lord, sa'yo naman yun eh. Okay na din na 10,000 yung naihulog ko. Nangusap sa kanya, Holy Spirit, hindi, 1,000 lang. Sabi, hindi po Lord, 10,000 po yung hinulog ko. Sabi ng Lord, hindi, 1,000 lang. Kasi 1,000 lang yung nasa puso. So mga kapatid, mahalaga yung nasa puso natin sa pagbibigay sa Panginoon. Now, yun pong mensahe ng Panginoon, it's about giving, no? Pagbibigay. But it's also about discipleship. So, doon sa verse 4, sabi nga doon, ang inilagay niya ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit, ang kanya ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. So, yung mga mayayaman, kinumpara ng Panginoon doon sa mahihirap sa kanilang pagbibigay. So, kasi yung mga mayayaman, ang ibinigay nila, bahagi lang ng kanilang kasaganaan. Samantalang yung matandang byuda, ang ibinigay niya, buong kabuhayan. Naunawaan po ninyo, kahit 2 kusing lang yun, sabihin natin, 10 piso lang yung ibinigay ng byuda. Pero buong kabuhayan na niya yun. Yun na yun. Wala nang natira sa kanya. Samantalang yung mayayaman, halimbawa, nagbigay siguro ng mga malalaking mga siguro, 10 silver coins. Kasi itong babaeng ito, copper coins. So yung copper, medyo mababa ang value. So yung silver coin siguro, yun yung malalaki ang value or given gold coins. Pero sabi, bahagi lang ng kayamanan ng mga mayayaman yung ibinigay nila. Nakita nyo, no, mga kapatid? So, halimbawa, itong mayaman na to, ang pera nila, 100,000. Ang binigay nila, sabihin natin, 10,000. So, part lang ng 10,000, yung 100,000. Samantala, itong byuda na ito, binigay niya, halimbawa, 10 piso. Yung 10 piso, todo na yon. Wala nang natira sa kanya. Naintindihan ninyo? So, ano ibig sabihin nito? When it comes to discipleship, ibig sabihin ng discipleship, ito yung pagsunod natin sa aral ng Panginoon. It requires giving, not only when it is convenient, but also when it is challenging. So, ibig sabihin, sa pagbibigay sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, hindi lang ito yung bang convenient yung pagbibigay natin. Kung hindi, ito yung bang talagang challenge nito yung mga puso natin, yung ating commitment sa Panginoon. So, true generosity, yung tunay na generosity, is a byproduct of true discipleship. So, ibig sabihin, kapag ikaw, nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, ng mula sa puso, ito ay nagpapatunay na ikaw ay talagang tagasunod ng Panginoon. Okay? Now, true discipleship demands surrender, sacrifice, and service to God of our time, talent, and treasure. Yung pong kwento na to, ng matandang byuda, hindi lang naman ito about money, but it's also about our life, our commitment to God, our surrender to God, our sacrifice, and our service to God. It's about time, talent, and treasure. Naunawaan po natin. Yung pagbibigay natin sa Panginoon, hindi lang about money. It's about our talent, no? It's about our time, yung pagbibigay natin ng panahon sa Panginoon. So, mga kapatid, alam niyo, halimbawa, sa Bible, itinuturo yung tithing. It's sabihin 10%. Hindi lang naman 10% of our money yung tinuturo sa Bible na ibigay natin. Kung hindi, 10% of our time, ibigay din natin sa Panginoon. Halimbawa, how many hours do we have in one day? Di ba 24 hours, no? Now, yung 10% ng 24 hours is what? 2.4 hours, no? So, ibig sabihin, meron ka bang 2.4 hours? Sabihin natin, i-round off natin, meron ka bang 2 hours every day in giving to the Lord na nakipag-fellowship ka sa Panginoon, reading the Bible, praying, or doing good works for God? Naunawaan po natin. So, kaya halimbawa, kung 20 minutes lang yung binibigay mo, wala ka pa sa 10% noon. So, paano ba dapat magbigay isang Kristiyano? So, basahin po natin 2 Corinthians 8:1-5. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa.
Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Sino ang kausap ni Apostol Pablo dito? Yung mga taga-Korinto. Alam nyo, ang Korinto, nung panahon ng Bible, ay isa sa pinakamayaman na lugar. Yung Corinth. Kumbaga parang sabihin natin, BGC or Makati. Ito ba, mayaman tong lugar na to. Kaya yung simbahan na itinatag ni Pablo sa Korinto, mayaman ito. Pero, bakit ganito yung tono ng pagsasalita ni Apostol Pablo? Dahil sabi niya, mga kapatid, yung ating mga kapatiran ninyo, parang ba, si Apostol Pablo, mga kapatid na taga-Korinto, yung ating mga kapatiran sa Macedonia, mahirap na simbahan ito. Pero, ang sabi dito, pero ang ginawa nila, kahit na sila dumaranas ng matinding kahirapan, at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, tingnan nyo sa kabila ng kanilang paghihikahos, matinding kahirapan, matinding pagsubok, tingnan nyo sinabi ni Apostol Pablo, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ang sabi daw sila, kusang loob na nagbigay. At ang sabi daw, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa sa abot ng kanilang kaya, yung kanilang ginawang pagbibigay. Dahil sabi, alam ko ito, sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin. Tingnan ninyo, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. At pagtatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo, paanong nagawa nitong mahirap na simbahan sa Macedonia na sobrang kahirapan nila, pero nakapagbigay ng higit pa sa inaasahan ni Apostol Pablo. Bakit? Ang sabi doon sa verse 5, kasi ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. They gave themselves first to God. Sinurrender muna na yung sarili nila sa Panginoon. At nung na-surrender na nila yung sarili nila sa Panginoon, kasamang isinurrender yung kanilang mga ari-arian. Yung kanilang mga kayamanan. Yung kanilang kaperahan. At hindi lang yun. Dahil doon, nagawa nilang tumulong sa gawain ng Panginoon. So ano ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Pinapangaralan niya yung mga taga-Korinto na mayayaman na kuripot. Naintindihan ninyo? Para sinasabi ni Apostol Pablo, kayo mga taga-Korinto, ang yayaman ninyo, pero ang kukunat ninyo. Samantalang itong simbahan natin sa Macedonia, napakahirap. Pero grabe yung kanilang pagbibigay. Masayang-masaya silang nagbigay sa kabila ng sobrang kahirapan. Nagbigay sila sa gawain ng Panginoon. At higit pa sa inaasahan namin. Bakit? Kasi sinuko nila ang buhay nila sa Panginoon. Una nilang sinuko ang buhay nila sa Panginoon. At tingnan niyo, yung mga Kristiyano hindi makapagbigay ng tama sa Panginoon. Kasi hindi pa nila isusuko ang buhay nila sa Panginoon. Kaya hirap na hirap pagbigay. Parang pakiramdam nila, ninanakawan sila ng Diyos. Pero actually, kabaligtaran ng katotohanan. Okay, pangalawa, second major point, the complete dependence on God. Ang sabi doon sa verse 3, sinabi niya, ang inhandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inhandog nilang lahat. Inilagay nila ang bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ang buo niyang kabuhayan. So, ano ibig sabihin nito? The widow's offering reflects her complete reliance on God. Ibig sabihin, wala nang natira doon sa biyuda, so ang kanyang dependence, yung kanyang reliance, yung kanyang pagtitiwala ay sa Panginoon. Para sinabi, Lord, bahala na po kayo sa akin. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Itinodo ko na po sa inyo yung aking kabuhayan. Pangalawa, she gave everything she had, trusting God to provide for her future. Bahala na po kayo, Lord. Kayo na po ang bahalang mag-provide sa future ko, sa kakainin ko. Kayo na po ang bahala. So, in discipleship, we are called to trust God fully, embracing a life of radical faith. So, kapag tayo sumunod sa Panginoon,
pinagtitiwalaan natin ng Panginoon. Now, don't get me wrong, ha? Hindi ko sinasabi na lahat ng laman ng wallet nyo ibigay sa Panginoon. O yung bank account ninyo, ipagkatiwala, ibigay nyo sa Panginoon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. At hindi yun ang gustong ituro ng Biblia. Ang tinuturo ng Bible, kumbaga, matuto kang magpasakop sa Panginoon. Ipasakop mo yung kung ano man yung meron ka, isurrender mo sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Radical faith, no? And then as disciples, we rely on God for everything just as the widow did. Ibig sabihin, sinasabi nung byuda, Panginoon, bahala na po kayo. Alam ko, nagtitiwala ako, hindi mo ako pababayaan. Kayo po, Panginoon, ang tutugon sa aking pangailangan. So, itong si David Yonggicho, sino sa inyo mahilig kayo sa sa Korean novela? Sino mahilig sa Korean novela dito? Bukod kay Syra. Wala. 3 lang, 4. Naku, talaga daw ang mga liars go to jail, ha? So, alam niyo ba, ang pinakamalaking Christian church sa buong mundo in history ay yung church ni David Yonggicho. Yung Full Gospel Church sa Seoul, Korea. At isa to sa aking mga bucket list na mapuntahan. So, nung 1980s, nagpapatayo si Pastor Yonggicho ng simbahan. Kaya lang, tinamaan sila ng napakatinding inflation. Kumbaga, yung kahirapan, bumagsak sa Korea. So sabi ko nga sa inyo, mas mayaman pa ang Pilipinas sa Korea. Okay? Kasi may estudyante kami po, sa MCU po, second course dito eh. Tapos siya na engineering sa South Korea. Kumukuha ng dentistry sa MCU. So, naging estudyante ko siya at naging kaibigan ko siya. And then, sabi sa anak siya ng pastor. And then, tinanong ko nga siya, how big is your pastor's church? Sabi, it's very small, very small. How small? Sabi niya, it's small. It's just 500. 500. In the Philippines, it's a mega church. So, sabi niya, in the 1960s, 2 lang daw ang pinupuntahan ng South Koreans sa Asia. Japan at Pilipinas. Because the Philippines was the second richest nation in Asia in the 60s. So, ito galing talaga sa student namin na anak ng pastor na South Korean. Pangalawa ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong Asia in the 1960s during the time of President Marcos. So, itong si Yonggicho, nagpapatayo nga sila ng simbahan, kaya lang tinamaan sila ng inflation. So, natigil yung pagpapatayo ng simbahan. Ngayon, nakiusap itong si Yonggicho na baka meron pang gustong mag-donate sa kanilang fundraising. So, yung mag-asawa na mahirap na South Korean, sabi nung lalaki doon sa babae, i-donate natin yung ating rice bowl, saka yung chopsticks. Sabi nung lalaki. Sabi nung babae, saan tayo kakain? Sabi nung lalaki, may dyaryo naman. Doon lang tayo kumain. Anong gagamitin natin chopstick? Sabi niya, may kamay naman tayo, kamain na lang natin. So, kumalat yon doon sa buong simbahan. So, nung dinonate na itong mag-asawang ito, merong isang mayaman doon na nakonsensya. Sabi niya, babayaran ko ng $1,000, yung rice bowl na yan, ibalik nyo na lang doon sa mag-asawa. So, nakonsensya yung mga miyembro ni Paul Yonggicho at lahat sila nagbigay ng higit pa sa kanilang kakayanan. At itong si Yonggicho, nakonsensya din. Sabi niya sa asawa niya, darling, ibenta na natin yung bahay natin. Sabi ng asawa, saan tayo titira? Makitira lang tayo sa nanay mo. So, dahil po ganung spirit ng pagbibigay, nakapagpatayo, naipatayo yung UEDO Full Gospel Church na ang seating capacity ay 10,000. So, ang miyembro po ni Yonggicho ngayon, nasa 800,000. The largest Christian church in the world. So, mga kapatid,
tinuturuan tayo ng Panginoon na magbigay ng galing sa puso. Now, my third point is the call to selfless sacrifice. So, ang inilagay nila, sabi sa verse 4, ang inilagay nila, ibahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. So, ano bang tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Basahin po natin yung Marcos 8:34 hanggang 35. Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao, pati na ang mga tagasunod niya at pinilapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So tingnan po ninyo. The story of the widow was not only about the story of giving money, but it's also about giving our lives to God. So kasi itong babaeng ito, itong biyuda na ito, kaya niya naibigay yung buong kabuhayan niya kasi ibinigay niya yung sarili niya sa Panginoon. So, tingnan po ninyo ang sabi ng Panginoon dito, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Naintindihan po ninyo? Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Kung gusto niyo sumunod sa akin, huwag niyo unahin yung sarili niyo. Unahin niyo ako. Paglingkuran niyo ako. At ang sabi ng Panginoon, dapat handa kayong mamatay alang-alang sa pagsunod niyo sa akin. Para sinasabi ng Panginoon, are you willing to give your lives for me? Dahil sabi ng Panginoon dito, no, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. So, may mga taong lagi hinahanap yung sarili niya. So, yung mga taong lagi hinahanap yung sarili niya at inuuna yung sarili niya, ang sabi ng Bible, hindi niya matatagpuan yung sarili niya kung inuuna niya to. Dahil ang sabi dito, ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinasabi ng Panginoon, kung inuuna mo yung sarili mo, lagi mo hinahanap yung sarili mo, laging number one yung sarili mo, laging kumbaga, you are so selfish or self-centered, hindi mo matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Matatagpuan mo lang ang tunay na kahulugan ng buhay kapag inuna mo ako sa buhay mo. Kapag pinaglingkuran mo ako. Yun ang sabi ng Panginoon. Kapag ikaw, inialay mo yung buhay mo, alang-alang sa magandang balita, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, at yung pagsunod mo sa akin, doon mo matatagpuan ang tunay na buhay at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Naunawaan po natin. Kaya maraming tao magulo ang isip Walang peace of mind. Bakit? Kasi inuuna yung sarili nila. Tingnan po ninyo, bakit nagkakagulo ang Pilipinas? Bakit naghihirap ang bansa natin? Kasi po maraming mga politiko inuuna yung sarili nilang kapakanan. Naunawaan po ninyo. Maraming mga sakim na politiko. Maraming mga sakim na mga contractors. Kaya nagkakagulo sa Pilipinas. Pero kung itong mga politiko na ito at itong mga contractors na ito, isusuko nila ang buhay nila sa Panginoon, hindi sila makakapag-isip na gumawa ng ganyang kasamaan. Naunawaan po natin. So yun ang sinasabi ng Panginoon. Gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa buhay? Gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa isip? Gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa pamilya mo? Unahin niyo ako. Naunawaan po natin. Unahin natin ang Panginoon. Napakasimple, Matthew 6:33. That's my life verse. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yun ang sabi ng Panginoon Mahirap bang intindihin yung Matthew 6:33? Madali, di ba? Hindi mo kailangan pumasok ng Bible school para maintindihan mo yung Matthew 6:33 na kung uunahin nyo ako,
At ang paggawa ng katwiran, kung sasambahin niyo ako, ang sabi ng Panginoon, idadagdag ko lahat ng bagay sa buhay ninyo. Naintindihan natin. Kung hahanapin niyo ako, yung mga hinahanap niyo dito sa buhay, ibibigay ko sa inyo. Pero kung hindi niyo ako inuuna, hindi niyo matatagpuan yung mga hinahanap niyo. Tatanda kayo, puputi ang buhok ninyo, punong-puno kayo ng pagsisisi. Dahil hindi niyo natagpuan yung hinahanap ninyo. Pero kung ako hahanapin ninyo, unahin niyo ako, yung mga hinahanap niyo, matatagpuan niyo, at kahit yung mga hindi niyo hinahanap, makikita ninyo. Naintindihan po natin. So, alam niyo, meron dito, no, meron akong natagpuan na tula, English, tinagalog ko po ito. Ang sabi dito, hayaan mo akong magbigay. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay. Ngunit habang may oras pa, Panginoon, hayaan mo akong magbigay ng kaunting ginhawa sa nangangailangan. Sa pamamagitan ng ngiti, kumpas, mabuting salita, panahon o gawa. At hayaan mo akong gawin ang anumang makakaya upang mapagaan ang kalagayan ng aking kapwa. Gusto ko lamang dampanan ng aking bahagi upang iangat ang pagod at nahahapong puso. Upang ang mga luha ay mapalitan ng ngiti. Nang sa gayon ay hindi masayang ang aking buhay. Hindi mahalaga kung gaano pa katagal ako mabubuhay, basta't makapagbigay at magbigay at magbigay. Napakaganda, di ba? So kung tayo matututo lang tayo maging selfless at hindi selfish, magiging una, aayos ang buhay natin. And this world will become a better place to live in. So what is the essence of giving to God? Ano ba ang kahalagahan ng pagbibigay sa Panginoon? Una, it is an act of worship. Ito ay gawa ng pagsamba. So hindi ka pwedeng sabihin natin, Lord, I am worshiping you, pero hindi ka marunong magbigay. So, mga kapatid, no, sa gawain ng Panginoon, basahin po niyo Old Testament, New Testament, every time they go to worship, meron sila ibinibigay sa Panginoon. In fact, hindi ba si Jesus noong pumunta sa templo, pinaghahataw niya yung mga nagbebenta, yung mga traders doon sa templo. Kasi bago sumamba yung mga Israelites, kailangan nilang magdala ng hayop bilang alay sa Panginoon. At yung mga si Mary saka si Joseph, ang inialay nila ibon kasi yun lang ang kaya nilang ibigay sa Panginoon. Kasi yung mga mahihirap, yun ang ibinibigay yung mga ibon. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng talagang sumamba sa Panginoon nang wala kang ibinibigay. Okay. So, una, it is an act of worship. Pangalawa, it is an act of faith. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon, it is an act of faith. Pinapakita dito yung pananampalataya mo. Kasi kung yung iba, nahihirapang magbigay sa Panginoon kasi walang pananampalataya. Ang feeling nila, ninanakawa sila ng Diyos. So, pero, ang totoo niyan, yung kabaligtaran, kapag hindi ka nagbibigay sa Panginoon, ang tingin sa iyo ng Panginoon, magnanakaw. Basahin niyo Malakay chapter 3, pag-uwi niyo sa bahay. Sabi ng Panginoon, ninanakawan niyo ako. Sabi ng Bible, Lord, bakit ka namin ninanakaw? Saan ka namin ninanakawan? Sabi ng Panginoon, hindi niyo binibigay yung para sa akin. Pangatlo, it is a mark of spiritual maturity. Yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon, it is a mark of spiritual maturity. Ibig sabihin, yung pag-angat sa espiritualidad, isa to sa mga markers, ito to sa mga signs na ikaw ay umaangat sa iyong spiritual life, yung maturity mo, nagmamature ka, yung sa pagbibigay. Alam niyo ako, mga kapatid, sa aming magkakapatid, lagi ko sinasabi, sa aming magkakapatid, ako yung pinakamakunat. Tabi-tabi at sa mga Ilocano dito. Sabi ng lola ko, ito na, Ilocano. Kasi makunat daw ako. Pero hindi naman totoo, di ba? Hindi naman mga Ilocano makukunat. Mga galante yan. Yun lang tawag sa akin ng lola ko. Pero alam niyo, when I got born again, kahit na, sabi ko nga sa inyo, yung kwento ko sa UE, maiiyak ang kalabaw eh.
6 na taon ako naglakad from Monumento hanggang UE, UE to Monumento. Makatapos lang ako na engineering. Pero alam po ninyo, ang baon ko, 15 pesos, no? Ilang beses ko na naikwento to. Ang pamasahe, piso. Doon sa 15 pesos a day, doon ko na kinukuha lahat. Pagkain, pambili ng libro, pambili ng damit, pambili ng sapatos. Ando na lahat sa 15 pesos na yan. Inggit na inggit ako sa mga kaklase ko dahil may mga textbook sila. Wala pa mga local prints nung time na yun, in the 80s. Talagang puro mga imported ang libro. Kaya ako, alas 7 pa lang ng umaga, 30 minutes bago magbukas yung library ng UE, nakapila na ako doon. Kasi wala akong libro eh. Laman ako ng library. Kasi wala akong libro. Inggit na inggit ako sa mga klase ko dahil may mga libro sila. Pero sa kabila nun, kapag binigay sa akin yung allowance ko na weekly, yung 10% nun, ibinibigay ko na agad sa Panginoon para hindi ko na magasta. Pwede ko sabihin kay Lord na, Lord, saka na ako magbibigay ha. Kapag may trabaho na ako, nakita nyo naman, naglalakad lang ako. Pero hindi. Kasi tinuruan ako ng Panginoon na magbigay. And you know what? The Lord blessed me kasi 2 weeks before my graduation sa UE, may trabaho naghihintay sa akin. And since that time on, in 1988, when I graduated, hindi ako nawalan ng trabaho. Ako yung hinahabol ng trabaho. At hindi ako naghirap. Pinagpala ako ng Panginoon. Sobra-sobra yung binigay sa akin ng Panginoon. So mga kapatid, it is a mark of spiritual maturity. Number 4, it reveals the contents of the heart. Ano ba yung laman ng puso mo? Baka yung laman ng puso mo, puro kamunduhan, materialismo. Kaya hindi ka makapagbigay sa Panginoon kasi inuuna mo yung materialism. Kung ano-ano mga nabibili mo. Pero sa pagbibigay sa Panginoon, wala. Ako nagtataka ako sa mga kabataan. They can eat anytime at Jollibee, McDonald's, Shakey's, or sabihin natin, sa mga fast food chain. Samantalang ako, in my 6 years in engineering sa UE, hindi ako nakakain kahit minsan sa Jollibee at McDo. Kasi nga, wala akong pera. Kaya nagtataka ako dun sa mga kabataan, no? They can eat at fast food chains, nakikipag-boyfriend at girlfriend pa. Ako kahit gusto ko manligaw, di ako makapanligaw. Wala nga akong pamasahe. Manliligaw pa ako. Ang focus ko, makatapos ng engineering at maihahon yung sarili ko sa kahirapan. Hindi ko alam yung mga kabataan ngayon, bakit ang isip nila, makapag-boyfriend, makapag-girlfriend, yun ang focus. Para sa kanila siguro, yun ang success. Yung makapag-girlfriend ka at makahawak ka ng kamay, makipag-holding hands, makipaghalikan. In number 5, it gives pleasure to the heart of God. Kapag ka ikaw nagbibigay, nakakapagpasaya kayo sa puso ng Panginoon. And number 6, it gives breakthrough in finances. So, ibig sabihin, kapag ikaw marunong kang magbigay sa Panginoon, darating ang panahon, you will experience your breakthrough in finances. Yung pinagpipray mo na financial breakthrough, darating yan sa takdang panahon. Ako ilang beses ko naranasan yung financial breakthrough na yan. Sa akin po, nandito ako sa lagayan ngayon na mas malaki yung naibibigay ko sa Panginoon, mas masaya ako. At ang pangarap ko, maging kagaya ni William Colgate, na dumating yung panahon na 90% ng love gift ko, ng salary ko, maibigay ko sa Panginoon na 10% lang ang matira sa akin. That's my goal in life. And number 7, it earns through treasure in heaven. Kapag ikaw, mapagbigay ka, nagtagawain ng Panginoon ang galing sa puso, hindi mo alam, yung ibinibigay mo, umaangat sa langit, nagkakaroon ka, yung yung account sa langit, napupuno. Ang sabi sa Matthew 6:19 to 20, tandaan niyo yung verse, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira ng kalawang. Dahil yung kayamanan dito sa lupa, nasisira, nabubulok. So,
you lay up treasures in heaven where there's no rust that can destroy it. So, purihin ng Panginoon. Now, sino sa inyo mahilig kayong magpapunta ng bisita sa bahay? Yung ba kapag halimbawa, nagpapunta ba kayo ng bisita sa bahay, pinapakain nyo ng pangat? Ano yung pangat? Pangatlong init. Di ba, may bisita. Oy, mag-reunion naman tayo sa bahay. Kaya mag-life group tayo, mag-Zoe group tayo sa bahay namin. Tapos pagdating, ito kain tayo. Yung meron kami mga tira-tira sa rep namin, yun na, kainin nyo. Sige, pagpiestahan ninyo. Ano yan 1 linggo na yan sa loob ng rep Malapit na nga mapanis yan Pakiubos nyo na nga. Meron bang ganon? Wala, di ba? Ang pinapakain ninyo, order kayo sa Jollibee, sa McDo. Papakainin mo ng masarap. Hindi mo pakakainin ng leftovers. Meron daw gumagawa dito. Mga pangat, pinapakain. So, hindi ba? Walang gumagawa, walang matinong gagawa niya. Uy, pakiubos niya nga. Punong-puno na yung rep namin Wala na kami mapaglagyan. Pakiubos niya nga yung mga panis-panis na dyan. Para kaysa lang bigay namin sa aso, pakiubos niyo na lang. Walang ganun, di ba? Pero alam nyo, si Lord, nakakalungkot Binibigay natin si Lord yung bang leftovers, yung bang mga pinagtira-tira. Ang sabi sa Bible, sa Numbers, bilang 18, latang 29, kailangan na ang aking bahagi, ang pinakamagandang parte sa lahat ng ibinibigay sa inyo. So, kumbaga, noong Old Testament, kapag nag-alay ka ng hayop, ang sabi ng Panginoon, yung pinakamagandang parte ng hayop na ialay niyo, yun ang para sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag ka nagbibigay tayo sa Panginoon, the most beautiful part, yun ang ibibigay natin. Naunawaan po ninyo. Meron nga akong pastor na kaibigan na sabi niya, Pastor, ano ba, pag nagbibigay ako kay Lord, hindi ako nagbibigay ng pinakaluma na papel, na pera. Yung pinakabago ang ibinibigay ko. So, yung iba sa atin, magbibigay, lulukutin pa. Ang sama ng loob. Hindi mabitawan So, ibigay natin sa Panginoon yung the best, no? Now, this widow is a classic example of one disciple who loves God with everything she has. Kasi, di ba kapag kamahal mo, hindi mo bibigyan ng tira-tira. Kayo ba, yung mga asawa ninyo, halimbawa, yung mga asawa ba ninyo, pag sila, darling, alam mo, mahal na mahal kita. Pero, ang binibigay mo, halimbawa, nagbigay ng bulaklak, lagta naman. Nagbigay ka ng tsokolate, expired. Binigyan mo ng cellphone, basag yung salamin. Meron bang ganon? Hindi, binibigay mo yung the best. Yun talaga mapapangiti mo. Di ba? So, kasi nga mahal mo. Pag sinabing mahal, dalawa ibig sabihin yan, mahal na you're in love or mahal na expensive. Tama ba? Kaya halimbawa, yung mga minamahal dito, huwag kayo magbibigay ng mga mumurahin. Baka mamura kayo Lalo na sa Panginoon. Ibigay natin yung best sa Panginoon. It is the heart of the giver, not the amount given, that pleases God. Yung puso Kasi, sabihin na iba, pastor, ang puso ko, hanggang 10 piso lang Pero, galing sa puso yan, binibigay ko kay Lord. So, ibig sabihin ni Lord, anak, ang mura naman, ang laman ng puso mo, 10 piso. So, mga kapatid, no, nawa the Lord is speaking to us. Itong si James Kraft, siya ang founder ng Kraft Cheese Corporation. Napakaganda ng kwento nito. Sabi dito, si James Kraft, ang founder ng Kraft Foods, ay nagsimula sa simpleng buhay. Ipinanganak siya noong 1874 sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa Ontario, Canada. At lumipat sa US na halos walang dala. Sa Chicago, nagbenta siya ng keso door-to-door gamit lang ang kabayo at kariton. Madalas kapos sa pera at minsan natutulog pa sa mga kwadra. Pero dahil sa tiyaga, natuklasan niya ang paraan ng pasteurization na nagpapanatiling sariwa ng keso ng mas matagal. Ito ang nagbago sa food industry at nagbunga ng Kraft Foods na ngayon global giant mula sa hirap hanggang sa tagumpay.
Patunay ito na ang pananampalataya, vision at sipag ay nagdadala ng success. Matagal na siyang nagbibigay ng halos 25% ng kanyang malaking kita para sa mga Christian causes at sinabi niya, ang tanging investment na ginawa ko na palaging nagbibigay ng tumataas na dividendo ay ang pera na ibinigay ko sa Panginoon. And then, ginugel ko, gaano kalaki yung revenue ng crop? O sabi niya, no, 25.85 billion US dollars in 2024. Ganun kayaman. Net sales, neto na to, hindi gross. Nakita niyo kung paano pinagpala ng Diyos itong Kraft company because of James Kraft na marunong magbigay sa Diyos. 25%. Naintindihan niyo ba? Iba yan eh. Tandaan niyo you can never outgive the Lord. Ibig sabihin, hindi mo mahihigitan ang pagbibigay ng Diyos. Okay? So in life application, give. Una, give your life completely to Jesus. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi hanggat hindi mo na isusuko ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo rin maisusuko yung laman ng bulsa mo. Hindi mo rin maisusuko yung pamilya mo. Hindi mo rin maisusuko yung pag-aaral mo, yung career mo. Hindi mo maisusuko yan unless you surrender your life to God first. Pangalawa, invest in eternity by giving sacrificially to the Lord's work. So mamuhunan ka sa eternity. Ibig sabihin, kapag ikaw nagbibigay ka sa Panginoon, time, talent, treasure, nag-i-invest ka sa eternity. Ibig sabihin, sa pagdating mo sa langit, ang laki na ng bank account mo. Pangatlo, value your relationship with Jesus more than anything else in this world. Pahalagahan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Yung mga single, huwag kayong mag-focus, sino kaya magiging girlfriend ko? Sino kaya magiging boyfriend ko? Sino kaya mapapangasawa ko? Darating yan, mga kapatid, no? Darating yan. If you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Yun ang sabi sa aklat ng mga Salmo. If you delight yourselves in the Lord, He will give you the desires of your heart. Kapag nagpakasaya ka sa Panginoon, inuna mo ang Panginoon, yung mga desires mo, ibibigay ni Lord. Okay. Pang-apat, encourage yourself in the powerful promises of God to provide all your needs. I mean, encourage mo sarili mo. May pangangailangan ka. You read the Bible, you claim the promises of God, and then you trust that the Lord will provide for all your needs. Lagi ko sinasabi, di ba? Gusto mo na increase sa salary, humingi ka sa Panginoon. Gusto mo na increase sa allowance mo, humingi ka sa Panginoon. Naunawaan natin. So, you give to God. Now, naikwento ko na sa inyo dati, ito si Pastor Hiram, one of my dear friends. Kinuwento niya sa akin, sabi niya, alam mo, Pastor Joe, nung pandemic, nagkautang kami ng 17 million doon sa aming lugar na inuupahan, somewhere in Quezon City. Ayaw niya ipasabi yung mall. Kasi, di ba, sarado ang churches, di ba, nung pandemic. Pero sila, ang upa nila kasi, 600,000 per month. And, ang laki, no? And then, yung kanilang renovation doon sa lugar, 12 million. Kaso nag-pandemic, sarado ang simbahan, walang bukas na simbahan. So, paano silang, yung mga offering, hindi umaabot ng 600,000. Ang laki ng utang nila. For 2 years, umabot ng 17 million. Sinisingil sila ng mall. Wala silang pambayad. So, ang ginawa nila, Pastor Hiram, they just prayed, and begged God. Talagang they prayed and fasted, the whole church. Until one time, nangusap ang Diyos kay Pastor Hiram, sabi ng Panginoon, bigyan mo yung mga widows. So, sumunod naman si Pastor Hiram. So, sabi ko, ilang widows yung binigyan mo? 17 widows. Sabi ko, magkano binigay mo? 3,000 daw. Sabi ko, pera ng church, hindi pera na yung mag-asawa. So, 17 times 3, 51,000. And then, a few days after, sumulat sa kanila yung mall. Ano sabi ng mall?
wipe out na yung inyong utang. Wala na kayong babayaran na 17 million. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, can you imagine? Sumunod lang si Pastor Hiram, binigyan lang niya ng yung mga 17 widows sa church niya ng tigta 3,000. Ang kapalit, 17 million na wipe out yung utang. Ang sabi ng mall sa kanya, huwag mong sasabihin yan kasi yung ibang tenants hanggang ngayon sinisingil pa nung may-ari ng mall. Sila lang ang pinagbigyan ng mall. It's really a miracle. Naintindihan ba natin? So, ibig sabihin kapag ikaw talagang maluwag ang puso mo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, God can do miracles in your life. So, in closing, sabi dito sa Marcos 10, 29 hanggang 30, basahin natin. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin. At dahil sa magandang balita, tingnan yung verse 30, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit. Ngayon, sa panahong ito, na mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, at mga bukid na may mga pag-uusig. At sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. So, tingnan niyo yung 100 ulit. Ibig sabihin, if you surrender your life to Jesus Christ, kapag ikaw naglingkod ka sa Panginoon, I'm not saying na i-give up mo lahat. What I'm trying to say is, if you surrender fully your life to Jesus Christ, making Him your Lord, God, and Savior of your life, na siya talaga yung nasusunod, hindi ikaw. Si Lord ang nasusunod sa buhay mo. Ang sabi diyan, pagpapalain ka ng Panginoon 100 times in return. Tingnan nyo, sabi sa panahong ito, hindi sa langit, sa panahong ito. Sa panahong ito at sa darating na buhay. So you will be blessed in this life and in the life after. Yun ang kapalit. Naunawaan natin. Sino sa inyo gusto nyo ng 100 times na blessing? Lahat tayo, di ba? So, ito lang ang sinasabi, isuko mo yung buhay mo sa akin. Gawin mo ako number 1 sa buhay mo. Isurrender mo yung buhay mo sa akin. And my promise is, you will be blessed 100 times as much. Naunawaan po natin. Let us pray. Hallelujah. Thank you, God. Nawa, Panginoon, ay natutunan po namin ang mensahe mo sa umagang ito kung paano pinagpala itong byuda na ito. Panginoon, kung paano mong pinagpala yung mga tao na nagsuko ng buhay sa iyo. Pagpalain mo rin ang aming mga buhay. Turuan mo kami, Lord, na mag-surrender ng aming buhay sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na mahal mo kami at nais mo kami na pagpalain sa buhay na ito. Salamat po, O Diyos. Turuan mo kami, yung mga taong naririto na hindi pa po nakakapagsuko ng buhay sa iyo. I pray, O God, bago matapos ang araw na ito, matutunan nilang isuko ang kanilang mga buhay sa iyo. Kilalanin ka bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos sa kanilang mga buhay at pagsisihan ng kanilang mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Amen.